Yon mga master, mag-setup tayo magko-configure tayo ng GPS rescue sa Betaflight. Tagal na sa akin itong Vapor ko. Ngayon ko lang ise-setup yung GPS rescue niya. Kasi gusto ko rin ma-configure yung position hold. Kailangan munang i-set up yung GPS rescue bago yung position hold tsaka altitude hold. So, yan, tara, set up na natin. Sasalpak na muna natin to. USB Type C, tapos ready tayo nito para hindi uminit yung flight controller natin. Ayan, kasi bilis niyang uminit pag nakasalpak. Ayan, connect natin sa battery. Yun lang, maingay. Connect natin dito sa sa controller. Yan. Pag connected siya sa Radio Master, hindi siya hindi maingay. Yan, pagkanyala lang. Ayan, para nanginan pa rin. So, buksan muna natin tong Betaflight natin. Nilagyan lang natin ng cursor. Yan, so nakakonect na naman. Connect natin. Yan, open na yung GPS. So, susunod natin is ports. Ito yung GPS niya. Nasa UR3. Automatic setting na yan nung nandiyan na yan nung binili ko si Vapor D5. Ayan, configuration. Ito, malaga to. Magnetometer, router. Yan ang mga mahalaga. 180. Ayan, naka-settings na yan. So, power, fail safe, mamaya na dyan. Preset, ready. Ayan, receiver. Ito naman yung sa Radio Master ko. GPS, ito yun. U-Blocks, protocol natin, U-Blocks, auto-config, tapos on din natin tong Galileo kasi Italian satellite. Tapos set home point once. Ibig sabihin, pagka may na-detect na siyang satellite, is magse-set home point na kagad siya. So, save and reboot na kagad natin yan. Yan, para naka-save na. Naka-save na kay... Ayan, naka-save na yan. Tama ba? Tama. Ground assistant type auto detect. Save and reboot natin lahat. Tapos GPS. Okay na yan. Fail safe na tayo. So naka-drop pa siya. Ngayon pwede na natin ilagay sa GPS rescue. So lahat ng setting dito okay na yan. Pero depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyong setting. So marami kong na-research
napanood sa YouTube, tsaka sa napagtatanungan. Ito yung fixed altitude. Ito yung initial climb. Ito yung initial meters bago mag GPS rescue. So 10 meters, okay na yan. Tapos return on the present fixed altitude mode. So return altitude 30 meters. Descent rate, return ground speed. Ito, mas magandang taasan natin ng mga 8 para mas mabilis siyang makabalik. Maximum pitch angle, gets na rin yan. Descent distance, tapos descent rate. Ito, okay na itong mga to. Throttle hover. This is set value accurately. Dito yan yung throttle hover mo sa receiver. Ito yan, yung ilang percent. Ay, tangi, nawala pala. Hindi na save yung reboot. Sige, 8 natin to. 8, yan. Tapos minimum distance to home, 15 meters. Kasi yung home point niya. Kaya pagkalipad mo, doon yung magiging home point mo, 15 meters. Tapos minimum satellite 8. So, bago ka makapagpalipad, iaalaw natin to. Bago ka makapagpalipad, kailangan mo ng 8 minimum na satellite bago mag-arm yung quad mo. So, ito lang yun. Ganito lang yung GPS rescue. So, save and reboot na natin yan. So, naka-GPS rescue tayo. I-add natin siya dito. Save GPS rescue. So, i-add natin siya kung ano ng add range. GPS rescue. Uy. I-auto natin ulit. Kung ito ang gagawin natin, GPS rescue. Kasi 2.5. Tingnan natin ha. GPS rescue. Auto ko. 6. Ayan. Ito na ang may GPS rescue ko. Save na natin. Tingnan natin nga yung fail safe. Add range. Auto. Tama ba? Dito, i-check ko ulit tong fail safe eh. Kung kasama. O GPS rescue lang. Huwag muna natin i-save. Basta may GPS rescue na ako. So, disconnect natin. Connect ulit. Tingnan natin modes. And GPS rescue. Save natin. Ito yung super ko. So, yan. Ma-set up na natin yung GPS rescue natin. Na-set up na natin mga master. So, save natin yung save backup. Dito sa preset, save backup natin. Ayan. Kasi, balak nga natin gawin yung position hold tsaka altitude hold. So ano pa? Ha?
So, kailangan nating i-save drone files. Yan. Resetting nga. Save backup. Ayan. Dalaway natin para sure. So, lahat ng setting, configuration, na-set na. Adjustment modes. Ito, maganda i-screenshot din natin eh. Meron din akong napanood, i-screenshot niya rin. Ay, mali. Ayan. Screenshot na rin natin para mas okay. Desktop. Drone files. Yan. Yan. Save na rin natin. Taga ports. Yan. Para maganda. Ayan. Save. Kaya, i-ayos natin. Ano to? Sa modes. Tapos ito, ports. Ayan. Configuration. Ayan. I-save natin. Ay, mali. Ayan. Configuration. Ayan. Arming. Ayan. Configuration 2. Ayan. Power and battery. Ito pala. Ayan. Para lang sure tayo. Tapos fail safe. Yan. Itong mga mahalaga. Mga importance. Fail safe. Fail safe 2. Presets. Resets. Yan. iOS. Ang dami pala na ito. Future. PID tuning. Yan. Ito lang. Yan. Ay, mali. PID. Ito naman gamit ko. Ayan. Ito. Sasayin natin. Actual.
Ay, mali. Actual. Profile 3. Ayan. Profile 2. BID tuning. Actual. Profile 2. Ayan. Wala naman pinagbago. Yan lang ang aking rates. PID, tuning, actual, profile 1. Yan. Ginagawa natin to mga master para may guide tayo. Para pag gusto natin ulit mag-configure, may bago tayong drone, may guide tayo, may sarili na tayong guide kasi hirap pa mag-search ulit ng search sa YouTube eh. Yan, receiver. Crossfire. Ito mahalaga dyan, crossfire. Kasi crossfire yan. Receiver. Modes, meron na, adjustment, GPS, ano lang yan, OSD, display lang naman yan, nasa atin naman yan kung ano yung display natin sa ano natin, sa goggles. DT transmitter, hindi ko na masyadong motors, yan lang naman yun, i-on mo lang yan pagka tetest mo yung motor. So, yun lang naman yan. Na-save na natin. Okay na, naka-screenshot na. Okay na. Yun, susunod na video. Yung GPS. Tapos na yung GPS rescue, position hold, and altitude hold na. Yun. Yun lang mga master.